Good morning again mga kailaw. So napakabilis talaga ng panahon. This is our last Sunday. Amen? Last Sunday for the month of January. Fourth Sunday. Meron tayong fifth Saturday pero wala tayong fifth Sunday. Kasi sa Sunday is first Sunday na ng February. Our birth month ni Pastor Errol. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa February, kasama na natin ang ating mahal na bishop at ang kanyang asawa. Amen. Padalangin natin, maraming silang dala. Para mag-pressure sila. No? Mananonood si Pastor Errol, baka naman, Pastor. Parang ang tagal mong nawala. Iniwan mo kami. Pero alam namin na lahat yan ay plano ng ating Panginoon para sa kanyang kapulihan. So, ngayong umaga, alam ko na tayong lahat ay muli excited na naman na makarinig ng mga salita ng ating Panginoon. Amen? Dapat yun yung una nating nararamdaman pag gising natin tuwing araw ng linggo. Kasi ito yung pinaka-espesyal. Amen? Dahil ngayon na naman ay ating mapapakinggan ang mga salita, yung mga pangako ng ating Panginoon na patuloy natin pagtakdiran. Sa bali gamitin Tagalog na, i-translate mo ti Tagalog ti pagtakdiran ka. Di naman tayo tatayo, di ba? Di ba kasi ang ating Ilocano na language is napakayaman. Marami tayong mga salita na walang kasing kahulugan sa English at saka sa Filipino. Alam niya ng ating mga guro na naririto. Kaya pag Ilocano, mayaman yan. Iba ti sa bali ti ibileng, ibuyat, isuyat, di ba? Iba-iba yun. Tagbatag po, mo. Iba-iba yan. Yun yung mga palagi namin pinag-uusapang magkakapatid kasama ng aking tatay. Iba ti putden, gupuden, tagbatan, di ba, brother? Iba-iba yan. Isuyat, ibuyat, ipuruwak. Yan yung mga salita natin na walang kasing kahulugan. So, ipagtakdiran tayo nasasawi ti Apo. Ayan yung mga salita na manggagaling sa Biblia na patuloy natin pinag-aaralan. Na kahit araw-araw, linggo-linggo natin nababasa, iba-iba yung kahulugan. Amen? Iba-iba yung pagkakaintindi, iba-iba yung interpretation, depende yun sa panahon at kung ano yung gustong sabihin ng ating Panginoon. So, tayo ngayon ay nasa fourth Sunday, pero balikan natin yung ating unang linggo, yung new direction. Ito yung self-improvement versus transformation. So gusto ng ating Panginoon na hindi yung gagawin niya tayong better self doon sa ating old self. Di ba meron tayong yung katauhan natin dati, hindi niya babaguhin na gagawin niyang mas maganda, kundi total transformation. Ang gusto ng ating Panginoon is magkaroon tayo ng new life entirely. Amen? Gaya dun sa sinabi sa 2 Corinthians 5:17 na kapag nagipag-isa na tayo sa ating Panginoong Jesus, yung bago nating katauhan, wala na. Magkakaroon na tayo ng bagong katauhan. So yun yung new direction natin. Hindi lamang tayo magbabago na mula sa dati, babaguhin natin, gagawin natin mas maganda, kundi total transformation ang gusto ng ating Panginoon. Sa week 2 naman, yung ating new identity, ito yung erasure versus redemption. Ang gusto ng ating Panginoon is from our old labels, by grace of the Lord ay mababago tayo. Amen? Kung ano yung tawag sa atin ng mundo noon, nung tayo ay hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, yung mga labels na binibigay sa atin ng mundo, na kung ano yung mga aliases natin dahil sa ating mga katangian, yung mga pinaggagawa natin noon, natanggal na lahat yon dahil sa grasya ng ating Panginoon. It doesn't delete our past, but it reveals us for its new purpose. Amen? So, week 3 naman mga kailaw, ito yung pinag-usapan natin is new values. Yung pinag-usapan natin nung linggo, na merong dalawang si Siwan at saka si Santiago ba yun na nagsabi na gusto nila doon sila sa tabi ng ating Panginoon. Yun yung values nila na gusto nila
doon sila sa taas. Pero gusto ng ating Panginoon, from ambition to service. Gusto niya tayo ang magsilbi sa ating kapwa. Stewardship. Doon lamang tayo mapapataas yung pagtingin ng ating Panginoon. Tataas tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga gawa. Amen? So magtulong natin sa ating kapwa. It is determined by our reach to those in need. So we must help others. Sa week 4, ito yung ating pinakahuli sa ating series. This is our new mission, from failure to power. Failure, lahat tayo, meron tayong mga failure na pinagdaanan sa ating mga buhay. Minsan, meron tayong gustong abutin, meron tayong gustong gawin, pero hindi natin nakakaya. Hindi inaalaw ng Lord na yung gusto natin ay mapasa atin. Bakit? Gusto niya siya ang gagawa ng mas nakakabuti para sa atin. Amen? Kasi kung tayo yung magsusumikap para sa ating mga sarili, tayo yung magiging boastful tayo. Tayo yung magmamalaki. Parayat tayo na nakuha natin yun dahil magaling tayo, dahil talented tayo, dahil mayaman tayo, dahil mataas yung posisyon natin. Gusto ng Lord, ipapakita niya yung kadakilaan niya sa ating buhay na siya yung gagawa. So yun yung new mission, from failure to power. Nawala, kanina yung prayer, na awan ti maaramitan tayo, no, awan ni apo kada tayo. Kahit anong gawin natin, amen? Kahit na anong gawin natin, kahit anong lakas natin, kung hindi dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon, wala tayong makukuha. Amen? So this year ahead is not about trying harder. Hindi yung ating might ang mananaig. Hindi yung ating sariling pagsisikap, sariling pagpupunyagi, kundi trusting deeper in the Spirit's power. Amen? Iba yung trying harder doon sa trusting deeper. Kapag trying harder kasi, tayo ay aasa sa ating sariling kakayahan. Binabaliwala natin yung will ng ating Panginoon sa ating buhay. But if we trust deeper to the will of the Lord, siya yung gagalaw. Siya yung nakakaalam kung ano yung mas nakakabuti para sa atin. Amen? Marami tayong kagustuhan, marami tayong mga dreams, marami tayong mga plano. At plano ti taong ni Apo iti, pangipatungpal. Amen? Nakakaintindi mo po tayo lahat ng Ilocano? Amen? Amen? So, alam ko naman, sure ko na naiintindihan natin ang Ilocano. Alam niyo kasi, mas masarap na magpaliwanag kapag sa mother tongue natin, di ba? Kasi ang Tagalog, ang English, hiram lang natin yan. Si Brother Larry yata, hindi nakakaintindi ng Ilocano, ibebenta natin yan mamaya. Amen? So, kailangan, ako talaga kasi mas na-express ko yung aking sarili kapag sa Ilocano. Though alam naman natin mag-Tagalog, alam din natin mag-English, pero mas masarap talaga pag sa mother tongue tayo nagsasalita. Amen? So, but today, we look at the two stories about Peter. Ang pinakabida naman natin ngayon sa umagang ito is about Peter. Kapag naririnig natin yung pangalan ni Peter, ano ba yung pumapasok sa isipan natin? Ano yung pinaka-controversial na ginawa ni Peter? Diba, dininay niya ang ating Panginoon? Amen? 3 times na idininay niya ang ating Panginoon. Kasi nung last supper, sabi ng ating Panginoon Jesus, ikaw Peter, 3 beses mo akong ididinay. Pagsabit ng yung pagtilaok ng manok, yung sa rooster. Sabi ni Pedro, hindi Panginoon, hindi mangyayari yan. Alam mo Panginoon, na tapat ako sa iyo. So nung nahuli ang ating Panginoong Jesus, hinuli siya sa bundok ng Gethsemane, si Pedro, sumunod talaga siya, para siyang, nagitawag na nag-isbiya. Tinitignan niya ganyan kung ano yung mangyayari sa ating Panginoon. May nakakita sa kanya na isang servant girl. Sabi niya, di ba kilala mo si Jesus? Sabi niya, hindi. Sabi niya, paglapit na naman niya doon, kasi sinusundan talaga niya, meron na naman isang servant girl na muling nagtanong sa kanya, di ba ikaw yung kasama niya palagi? Hindi. Pangatlong beses may nagtanong ulit sa kanya, hindi ko siya kilala. Biglang tumilaok yung manok.
naalala niya yung sabi ng ating Panginoon. Amen? Na natupad yung sabi ng ating Panginoon na i-deny niya 3 beses. Di ba sabi natin, iaalay ko kung meron man akong 1,000 buhay, di ba? Iaalay ko, Panginoon, pero kahit isa lang ang aking buhay, ibibigay ko sa iyo. Pero pag hinuli kaya tayo ngayon, sasabihin, lahat na nagpupuli sa ating Panginoon, papatayin. Hapo, natin yung kain. Pero ngayon, ngayon naman, alam ko naman sa grasya ng ating Panginoon, tayo ay free naman na nagpupuri. Amen. Yun yung ipanalangin natin na hindi mangyayari na tayo naman ay umuli dahil tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. So yun yung kasalanan ni Peter. 3 beses niyang i-deny ang ating Panginoon. Pero ano ang nangyari? When he stood up with boldness to share God's message with thousands, hindi naman nag-stop na doon. Na nung nagkasala si Peter ay wala na, tapos na, wala na siyang misyon. Hindi. Ganon tayo mga kapatid. Na kahit minsan, meron tayong mga choices, meron tayong mga decisions sa buhay, na minsan ay agbabawi tayo. Alam, tama naman sana yun, pero hindi ginawa, di ba? Alam natin yung sa puso ni Pedro nung naalala niya yung sabi ng ating Panginoon. Siyempre talagang nagsisi siya. Amen? Dahil alam natin na mahal niya ang ating Panginoon. Pero nagawa na niya yun tapos na yun. So may remorse sa kanyang puso, nagsisisi talaga siya. Meron tayong mga ganoong bagay na nangyayari sa atin. Amen? Na minsan, nakakagawa tayo ng kamalian, may mga desisyon tayo sa buhay, na alam natin yun sana ang tama, pero hindi natin ginawa. At yun yung pinagsisisihan natin. Na minsan parang ang layo-layo na natin sa ating Panginoon. Kasi nag-desisyon tayo na parang yun yung desisyon natin na lumayo tayo. Yung example kanina ni Brother Justin, seek ye first the kingdom of God. Sabi niya, pag doon ka pumunta sa ating Panginoon, susunod yung mga blessing, amen? Pero kapag dito tayo sa mga material things, diba, lalayo tayo. Kasi ang focus natin ay magkaroon tayo ng ganito, ng ganyan, ng marami. Gusto natin maging top, maging sikat tayo. So yun yung nagiging hadlang, kaya nalalayo tayo sa ating Panginoon. Ganon tayo minsan. Na yung mga decision natin sa buhay ay napapalayo tayo sa ating Panginoon. At pag naisip natin, nagawa na natin at tayo ay nagsisisi. Amen? Yun naman ang maganda. Na nagsisisi tayo, nare-realize natin yung ating kasalanan. At tayo naman ay hindi sinasabi ng Panginoon na, o nagkasala ka, mali yung ginawa mo, itakalatan, ayoko na sa'yo. Diba? Hindi ginawa ng ating Panginoon nung nagkasala si Peter na idininay niya ang ating Panginoon. Hindi naman sinabi ng Lord na, dininay mo ako, Pedro, 3 beses pa, hindi lang minsan, ayaw ko na sa'yo. Diba? Hindi doon nag-i-end. So God bridges the gap between failure and calling. Sa ating mission, sa ating new mission, failure is not the end. So kapag tayo ay nagkasala, kapag tayo ay nakagawa ng mga hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, huwag nating doon lang, huwag tayong mag-guilty na apuhan ako nga may kali, hindi na ako karapat-dapat. Hindi. Doon tayo kukunin ng ating Panginoon doon sa ating pagkakamali. Be empowered for the cause. Tignan natin yun sa ating scripture sa John 21:6. Mahaba kasi ito eh. Yung Tagalog na lang anak, ang basahin natin. Mahirap pag sa English eh, magkaka-nosebleed pa tayo dyan. Ang sabi dito sa John 21:15 to, pwedeng sa 15 na anak. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Ang sagot ni Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus,
Simon, anak ni Pedro, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat 3 beses siyang tinanong ng, mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Amen? So, this means that God doesn't let our mistakes stop our calling. Kapag tinawag tayo ng ating Panginoon, kahit tayo ay nagkamali, hindi mag-e-end doon. Hindi finish na yung ating journey patungo sa ating Panginoon. Kundi doon tayo dadamputin ng ating Panginoon, doon niya tayo kukunin. Gaya ng ginawa niya kay Pedro. Gaya ng ginawa niya doon sa tax collector. Amen? Na kahit makasalanan siya, ginawa niyang platform, yung dati niyang katauhan, na kahit yung pangalan lamang niya noon ay parang pinandidirihan, na kapag sinabi na siya ay tax collector, ang kaakibat noon ay kasalanan. Amen? Doon niya ginawa, doon niya ginamit, upang sa ganon ay makapag-share siya ng good news of salvation. Na kaya niyang gawin, na kahit na yun yung legal sa kanya ng mga tao, ay kaya tayong baguhin ng ating Panginoon. Amen? So yun yung gap ng failure natin, doon tayo kukunin ng ating Panginoon para sa ating calling. Sino ba sa atin ang matuwid dati? Sino ba sa atin ang walang mga aliases dati? Sino ba sa atin ang napakabait na dati? Tayong lahat ay may mga kasalanan. Amen? Meron tayong mga failures sa buhay. Meron tayong mga kamalian. Meron tayong mga kasalanan sa ating Panginoon. Pero yun yung gagamitin ng ating Panginoon upang sa ganun makita natin na kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo ay nakagagawa ng hindi kaaya-aya sa ating Panginoon, siya ay mapagpatawad. Amen? Siya ang kikilos, siya ang gagawa upang sa ganoon yung calling natin kung saan tayo tatawagin ng Panginoon, siya ang kikilos. Amen? Kaya sabi ko kanina, hindi tayo yung gagawa, hindi tayo yung magmamayabang na kaya kong tumayo kasi nga teacher ako, magaling akong magsalita. Hindi. Kung wala ang ating Panginoon, kahit magaling kang magsalita, hindi magiging maganda yung pag-flow ng Holy Spirit. Amen? Kahit na magaling kumanta si Sister Lynn, kung wala ang ating Panginoon, kumakanta lang siya, nagpe-perform siya, pero hindi siya nagpupuri. Amen? Iba yung performer ka dahil gusto mo kumanta ka lang sa harapan ng mga tao. Iba yung kumakanta ka dahil gusto mo magpuri ka sa ating Panginoon. Amen? Doon tayo kukunin ng Panginoon na kung dati ay meron tayong mga ginawa, mga kaakibat na mga kasalanan, hindi na yan titignan ng tao. Kasla da iti lingid tayo na yung kadakilaan ng ating Panginoon, yun na yung makikita nila sa ating bagong katauhan. Amen? Kapag tayo ay nagigilty, kapag tayo nakakaramdam ng mga pagdududa, ang ating verse 2 Corinthians 5:17. Amen? Yan yung ating bilang isang Kristiyano. Yan yung ating tatak, yung ating pagiging born again. Hindi tayo, yung sinasabi na born again ay papasok ka muli sa tiyan ng iyong nanay at ipapanganak ka muli. Hindi. Pero kapag tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Jesus, yung dati nating katauhan, mawawala na lahat yan. Kung ano ka noon, wala na yan. Ikaw na ngayon, na anak ka na ng ating Panginoon. Amen? Binigyan niya tayo ng karapatan na tawagin natin siyang Ama at tatawagin niya tayong anak. Amen? Palagpakan natin ang ating Panginoon. You don't have to be perfect to be used by God. Sino ba ang perfecto sa atin? Si perfecto lang. Amen? Pero tayo, hindi tayo perfect. At hindi natin kailangan maging perfect para lamang tayo magpagamit sa ating Panginoon. Alam niyo,
dito sa Ross, nabibless ako kapag yung mga nagagamit talaga, mga kabataan. Amen? Nakikita niyo naman, pag nagpupunta kayo sa Maine, mga medyo junior citizens na yung mga nandun. Pero dito, yung opening prayer, di ba? Mga nag-exhort. Kaya nabibless ako pag nandito ako sa Rojas, na kahit kukunti yung bilang natin, pero pag natin yung Panginoon, nakaka-bless na nakikita natin yung pag-grow ninyo bilang mga Kristiyano. Kasi ng mga ganyang edad namin, nandun pa lang kami, naliligaw pa lang. Amen? Na hindi pa namin alam. Sasabi ko sa mga bata ngayon, napaka-bless nila. At bata pa lang sila, dinadala na sila ng kanilang mga nanay, ng kanilang mga tatay. Iba yung bata na lumalaki dito sa loob ng church. Amen? Kesa sa bata na lumaki, naging teenager, nagtrabaho, na minsan hindi pa nakarating sa church. Pero hindi tayo nag-judge kasi kanya-kanyang panahon ang pagtawag ng ating Panginoon. Pero ang gusto ko lang ipunto mga kailaw is napaka-blessed ng mga kabataan, ng mga bata na habang bata pa sila ay alam na nila kung saan yung calling nila. Amen? Dahil alam na nila kung saan yung tatahakin nila na gusto ng ating Panginoon dahil ngayon pa lang ay tinawag ni sila ng ating Panginoon. Amen? Naglalay kayo na agkararag. Diba? Parang pag naririnig ko yung mga panalangin ng mga nandito sa Rojas, pag naririnig ko si Brother Romar, si Justin, si Miles, sabi ko, noong ganyan ako, hindi ko nga, pag sinabi, pray ka man, apo! Ikararag mo matimakan, apo, namatin ako nga amo. Alam niyo mga kailan, marami pa rin ganyan. Kapag sinabi natin, opening prayer ka man sa Sunday, ala pastor, hanggang pa niya mo, pa'y may karkari. Diba? Lagi natin sinasabi niyan. Alam niyo dun sa May, medyo matatagalan tayo ngayon ha. Alam niyo sa May, kapag sinasabi namin, as surgeon kasi, anak, mag-ano ba na kung sino mga magagamit. Yun at iyon pa rin. Kaya nung last Sunday, nag-meeting kami, sabi ko, magsulat ka naman ng mga magagamit na iba. Amen? Kasi dito, di ba, parang puro mga teenager. Gawin nyo naman, Sterling. Ibahin nyo naman. Ang gamitin naman ninyo is yung mga, mga junior citizens. Amen? Kaya nila. Bakit hindi ninyo kaya? Amen? Amen. So, di ba, Sister Mary? Matagal ni Sister Mary. Nandun pa lang kami sa Maine na nandun na siya eh. Bata pa lang siya dati. Nandun na siya. So, sabi ko naman sa Binarsang, puro naman mga junior citizen doon. Sabi ko kay Pastor John, gamitin mo naman yung mga women's, yung mga youth. Nagawa na nila. Amen? So dito naman, I challenge you. Dito sa Rojas. Kasi per Sunday doon tayo sa main sa Sunday. Dapat andun kayo mga kailaw sa first Sunday natin. So sa second Sunday, gamitin nyo naman yung mga junior citizen natin, Sterling, sa opening prayer, sa tithes and offerings, sa testimonies. Alam nyo, pag hindi nyo pa alam mag-pray, pwede nyo naman isulat, walang magagalit sa inyo. Amen? Sa tithes and offering, pwede kayong magsulat. Tignan nyo si Brother Solner, naka-handwritten pa talaga yung sinasabi niya. Pero kayo naman, manggagaling naman sa iyo yung babasahin mo. Amen? So, okay lang yun. Kaya si Brother, pwede yan sa opening prayer, sa tithes and offering. Diba? So, gagawin natin yan. Amen? Amen ba mga kailaw? So, yan yung challenge ng ating Panginoon. Yung gap between sa failure para sa ating calling, magagawa natin yan. Huwag natin tignan kung tayo ba ay mahiyain, kung tayo ba ay nabubulol, kung tayo ba ay hindi marunong mag-pray. Hindi ikaw ang mag-pray. Amen? Noong sa Bicol, dedication, ordination. Alam niyo, yun yung witness ko talaga dati pag pinag-pray ako ng bigla. Pumulod at itawagin ka, wala ka lang pumulod na bimamutin sa kickboxing mo. Diba? Sabi ni Pastor Errol, ang daming tao doon, mga 100 plus siguro yung mga kailaw doon. Sister Janice, ikaw ang mag-opening prayer. Hindi ka naman ko kami enjoyin, di ordination. Sabi ko, sulat ako, sige, patak, hawak ko yung papel. Walang ganito doon. Siyempre, alam nga mga bukukrat at EJT papel. Sabi ko, Lord, ikaw na po ang manalangin. Amen? Hindi ko nga nakita kung ano yung sinulat ko doon sa papel. Kasi nanalangin talaga ako na siya yung mananalangin. Amen?
So yung failure natin, yun yung weakness ko. Yung pag-pray talaga ng biglaan, hindi ko kaya. Pero kapag nag-commit tayo sa Lord, trust natin sa Lord, magagawa natin yan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa susunod, si Brother Larry nandito na. Siya na yung nag-o-opening prayer, di ba? Kayang-kaya nito. Kasi yan, ang munti, agsala nga, di ba, mas naman, nagsasala ka nga nagaduti tao, pesa naman doon, babasahin mo lang naman. So sa simula lamang yan, medyo awkward. Pero kapag nasanay ka na, kayang-kaya na natin yan. Amen? So yun yung grace. Yung grace ng ating Panginoon, from failure to niya tayo kukunin para doon sa ating calling. Pangalawa, power comes from God's presence, not our effort. Ito paulit-ulit lang naman itong mga lesson natin eh. Yung realigning, hindi tayo makakagawa ng kahit ano. Awan apo, iti maaramitan mino, awan ka kada kami. Palagi yan sa ating prayer. Kasi nga ina-acknowledge natin na hindi sa ating effort, sariling effort, kundi sa power ng ating Panginoon. Strength from above. Power comes from God's presence, not our effort. Kasi kapag in-acknowledge natin yan na tayo ay walang magagawa, doon magtatrabaho ang ating Panginoon. Pero kung tayo ay magmamalaki, natong nagibagbagin, ay kayang-kayang data, nagbravo di ba? Kayang-kayang pray. Nag-memorize na tinda na titalong lawas. So, uri nung ayabanda kon, kayang-kayang data. Pero pag nandun ka na pala na mental block ka kasi wala yung Holy Spirit sa'yo. Amen? Pero kapag nasa sa'yo yung Holy Spirit, nagpakumbaba ka, nag-commit ka sa ating Panginoon, nag-trust ka sa Kanya, at ikaw ay nanalangin, hindi na ikaw yung magsasalita. Meron pa ng mga words na hindi manggagaling sa'yo, kusa mo lang siyang nabibigkas. Amen? Nakikita niyo yung mga worship leaders natin, gagaling nilang mag-adlib. Amen? Kasi nga, yung Holy Spirit, nagtatrabaho sa kanila. Yung Holy Spirit, yung kumikilos. Kaya nila nasasabi yung mga salita, yung pagpupuri sa ating Panginoon. Ganon yung ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Hindi yung ating sariling kakayahan, kundi yung power ng ating Panginoon. Gaya doon sa John 21:16, yung una kanina anak na yung lambat. Alam naman natin yan, diba? Nung nangingisda yung mga alagad ng ating Panginoon. Na kahit na anong gawin nila, ilang beses na nilang hinuhulog yung lambat, basta wala pa rin silang nakukuha mga fish. Pero nung sinabi ng ating Panginoon, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Nung una nagduda pa yung mga alagad, tatay kami pa'y apo nga, agtagtabukol, pero wala naman kaming nakukuhang isda. Walang isda dyan. Pero nung sinabi ng ating Panginoon, ihulog nyo dyan sa bandang kanan, inuhulog na nila ang lambat at nangilangin nila ito, ay hindi nila makaya sa dami ng kanilang huli. Amen? Pagpakan natin ang ating Panginoon. So it's not their might, but the power of the Lord. Amen? Kapag tayo ay sumunod doon sa iniuutos ng ating Panginoon, yung pagpapala hindi na natin kayang i-contain. Amen? Parang na yung lesson ko ngayon sa testimony ni Brother Justin, na kapag sinunod mo ang ating Panginoon, yung pagpapala, yun yung bibigay sa atin ng Panginoon. Kasi nga, sa Matthew 6:33, diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all this, hindi lang some, hindi lang few, kundi all this na plural pa yun, will be added unto us. Amen? So palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Yan yung mga promises ng ating Panginoon na hindi yung ating sariling kakayahan. Hindi natin magagawa yan kung wala ang ating Panginoon. Tinumpal na lang yung balay na, kaya nung hinuli na, siyempre nagulat sila, kanina pa kami, magdamag kami Panginoon, na nanguhuli ng isda, pero wala kaming nakukuha. Pero nung sinunod nila yung sinabi ng ating Panginoon, na minsan lang, dandani pa yan na umaray, ije bangkada. Amen? So that is by the power of our Lord. Yung strength from above.
hindi sa ating strength manggagaling. Kahit na anong galing mo, sabi ko nga, kahit anong yaman mo, kahit anong taas ng katungkulan mo, kung wala ang ating Panginoon, hindi mo makukuha yung gusto ng Lord na gawin mo. Amen? So magkumitan tayo, hindi natin sabi sa ating mga sarili, Apo, sino aklangot nga, patpat cintak na ro? Sino naman ako na pag-aakay sa mga mas magagaling sa akin? Sino naman ako na mag-share sa kanila, mas mataas sila sa akin? Hindi naman ikaw. Amen? Hindi tayo. Hindi rin ako. Kung ako lang, titignan nila kung sino ako. Amen? Noon nga, hindi ko nga sinasabi sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan ko, sa mga pamilya namin na pastor ako. Alam niyo, nahihiya talaga ako noon. Kung narinig niyo yung kwento ko, ayaw namin talaga ni Pastor Walden, na-ordinan na kami. Apo, na-ordinan na kami, ganun kami kasi naalam namin kung sino kami, amen? Pastor, banda ka si Pastor, nakaungungot ka nga, Master. Amen? Noon nga, pag sinasabi mag-children's ministry ako, parang hindi ko kaya kasi na nagagalit ako. Siyempre, pag sa children's ministry, hindi pwedeng magalit ka. Sa church yan eh. How much more pag pastor ka? So, nilihim ko talaga yan. Ayoko. Apo, pastor ka? Diba? Alam mo yung mga tao, ganun yung tingin. Pastor ka? Gastigas doon. Pero hindi. Hindi yun pinayagan ng ating Panginoon. Amen? Hindi ko man sinabi, unti-unti. Parang ang Lord, inihanda niya yung mga kaibigan ko, mga co-workers ko, pamilya ko. Naalaman na nila, ala, pastor ka na pala. Diba? Iba yung, pastor ka? May ano yun eh, di ba? Sarcastic yun eh. Kasi, ala, pastor ka na pala. Meron yung, parang, tinataas ka nila dahil sa grace ng Lord. Amen? Parang sister Lynn, ay, born again ka? Diba? Iba yung, alam, born again ka? Iba yung tono kasi ng pag-sarcastic na parang tinutuyak ka. Kesa yung alam nila na binago ka na ng ating Panginoon. Amen? Hindi na nila nakikita yung Janice dati na palaging nagagalit, palaging dun sa mga bata. Amoy ba, naglalapigos ako ng mga bata noon talaga. Kasi di naktikaahugan na kita isusurong. Pero ngayon, kapag nakikita ko na sila, ay, nalapigos ka mo, Didi? Yes, ma'am. Ay, natulog ka na rin, Didi. At natatawa naman sila. Hindi naman sila nagagalit sa akin. So, ganun yun, mga kailaw. Yung mga failures natin, mga kahinaan natin, hindi na yan titignan ng mundo. Amen? Ang titignan na nila, yung grace ng ating Panginoon sa iyo. Kung paano nila tayo binago, paano tayo naging karapat-dapat dahil sa grasya ng ating Panginoon. Amen? Hindi tayo yung ako, aging sisingkuta, kasi ako pa nag-church kada gawin. Hindi! Kasi kusa na yun, amen? Binabago tayo ng Panginoon. Binabago niya tayo araw-araw, di ba? Araw-araw yan, binabago niya tayo kasi gusto niya maging karapat-dapat tayo sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We try harder and harder to make things na maging in order. Di ba? Gusto natin walang maipintas ang tao sa atin. Gusto natin na yung bawat gagawin natin ay wala silang masasabi. Pero pag tayo lang, sabi ko nga, marami pa rin silang masasabi. Kapag sinabi mo, ay dahil sa grasya ng ating Panginoon, dapat na rin may bagada. Amen? Sinong tao pa yung kukontra? Kasi sabi niya, if God is with us, who can be against us? So, hindi tayo, hindi naman natin yun yung ginagamit natin. Pero yun kasi yung pangako ng ating Panginoon, na kapag tayo ay nasa Kanya, hindi na nila tayo kayang salingin. Amen? So, magtiwala tayo sa plano ng ating Panginoon, huwag sa ating sariling kakayahan, dahil sabi nga, wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon sa atin. Pangatlo, following Jesus means moving towards others. Forward with purpose. Itong forward with purpose na to, ano ba ang purpose ng ating Panginoon sa iyong buhay? Bakit ka ba nandito? Ano ang gustong gawin ng ating Panginoon sa iyong buhay na makaka-apekto or magkakaroon ka ng impact sa ibang tao? Amen? Lahat tayo may kanya-kanyang purpose. Ako, hindi ko man ginusto, ang gusto ng Lord, magpastor, maging educator, na yun yung gawin mong platform upang sa ganun ay makapag-share ka ng word ng Lord.
Kung ikaw ay estudyante, yan yung gawin mo upang makatulong ka naman sa iyong kapwa. Upang ikaw naman ay magkaroon ng impact sa buhay ng ibang tao. Amen? Sa araw-araw ng ating buhay, ano ba ang kailangan nating gawin? Tignan natin ano ba ang gusto ng Panginoon na gawin natin araw-araw. Kung tayo ba ay nagiging channel of blessing sa iba? Kung tayo ba ay nakapagbibigay ng saya sa iba? O kapag nakikita ba nila tayo ay doon nagsisimula na hindi na sila komportable? Nung makita ka pa lang, mubalbalin, ang sintabat kayo ito yung magdanda, James Katganis. Amen? May mga tao na ganyan, nakikita ka pa lamang nila, meron ng iba na nararamdaman. Ang gusto ng Panginoon sa atin kapag nakikita nila tayo ay, Allah, sister, good morning, di ba? Napakasaya na nakikita mo yung mga tao na kamiti sa'yo. Amen? Kesa naman nakita ka nagmisuot down. So, ibig sabihin, hindi sila masaya na nakikita ka nila. Amen? So, ang gusto ng Panginoon, ang purpose niya sa atin, magkaroon tayo ng impact sa iba. Anong impact? Siyempre, magandang impact. Na alam nila na andyan ka palagi para sa kanila. Nasa mga times na sila ay naguguluhan, sila ay nahihirapan, andyan ka na handang makinig. Hindi man tayo mayaman, hindi man tayo nakakatulong ng dahil sa pera, pero nakakatulong tayo na nagkakaroon tayo ng empathy sa kanila. Nagkakaroon tayo ng sympathy sa kanila. At nauunawaan natin sila. Amen? Na maging sensitive tayo sa mga tao na nasa paligid natin. Kung alam natin na nalulungkot na siya, ano ba ang dapat natin gawin? Siyempre, kailangan niya ng mga words of encouragement. Ako kayo ba na, nadula ang amin? Mental health na tungkol ng ijay. Imbes na nakaka-lift up ka ng spirit, ay mas lalo po siyang idinadown. Amen? Kasi sabi ko nga, meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. So kung ikaw ay isang mabuting anak, mabuting asawa, mabuting kaibigan, tingnan mo kung paano ka nagiging blessing doon sa mga tao na nakakasalamuha mo. Tingnan mo kung paano ka makakatulong in your simple way, kahit na napakaliit. Kung ito naman ay nakagawa ng maganda para sa kanila, yun yung palagi nilang matatandaan. Amen? So, kailangan nating be kind to one another. Always, sabi nila, kung hindi man sila kind sa'yo, basta be kind. Yun yung gawin mo kasi it will benefit you to boost your character, to become stronger person. Kasi makakaya mo yan. Kung hindi man sila mabuti sa'yo, basta ikaw, mabuti sa kanila. Amen? Yun yung kailangan nating palaging tandaan. Kung galit man sila sa'yo, basta ikaw, hindi ka galit sa kanila. Kung inaaway ka man nila, basta ikaw, huwag mong aawayin. Amen? O di kung ni sarili ni Brother Richard, o di basta huwag siyang makipag-aaway. Walang nag-aaway kung isa lang, di ba? Yung nang-aaway, hindi naman siya nakikipag-aaway, di walang away. Ganun lang yun. Sa magkaibigan, ganun din yun. Kapag alam natin na medyo may problema ang isang tao, damayan mo siya. Hindi lang sa material, sabi ko, hindi lang sa material na bagay nakakatulong ang isang tao, kundi maraming paraan. Mas maganda pa nga yung mga hindi material na bagay. Kasi sa material, madaling makalimutan yan. Pero doon sa mga bagay na kailangan mo siya, sa oras na ikaw ay nahihirapan, sa oras na ikaw ay nangangailangan ng kasama, ng kausap, kapag ikaw ay may problema, yun yung palagi nilang matatandaan. Amen? Naging pagpapala ka sa buhay ng iyong kapwa. So, moving forward toward others, helping one another. Ano ba ang maitutulong mo sa iyong kapwa? So, our faith isn't just about turning away from sin. It's about moving toward the needs of people around us. Loving them, helping them, and most of all, telling them about God's love. Yun ang pinaka-importante. Natulungan mo siya, nadamayan mo siya, na i-share mo pa yung good news of salvation, yung gift, pinakamagandang gift na natanggap mo, na i-share mo rin sa Kanya. Amen?
So, God meets us in our mistakes and His love makes us trust His strength more than our own. So, huwag natin tignan yung mga pagkakamali natin, huwag tayong mag-indulge kung saan tayo nadapa, kundi ibabangon tayo ng ating Panginoon, ilalagay niya tayo doon sa kanyang grace upang sa ganoon ay makapagpatuloy tayo sa calling na gusto niyang gawin sa buhay natin. Amen?